Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan kay Kristo. Ngayong gabi ay nais kong magbahagi ng isang mensahe mula sa salita ng Diyos na ang topic ay how to keep safe in the midst of pestilence. Paano tayo maging safety sa panahon ng mga salot katulad ng COVID-19. Di natin maikakaila na sa panahon ito, napakaraming tao ang natatakot, nalilito, kinakabahan. Hindi mapakali kung ano ang kanilang gagawin sa mga panahon ito ng trahedya. Pero malinaw sa Bible kung ano ang ating gagawin. Kasi naniwala tayo na ang lahat ng ito ay under control ng Panginoon. Kahit sabihin nating may COVID-19, pero nakasulat din sa Bible na in everything give thanks, for it is the will of God concerning you. Hindi natin maalis ang pangamba pag ganitong mga panahon. Pero sa mata ng Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Alam niyang kontrolin ang mga ganitong mga panahon. Kaya ano ang ating gagawin base sa Bible, sa mga salita ng Diyos, sa ganitong mga panahon? Paano tayo manatiling kalma at safety sa gitna ng panganib? Mayroong mga prinsipyo sa Panginoon sa Bible na nais ko ibahagi para tayo ay maalis o mabawasan man lang ang ating pangamba at takot. Una-una, makita natin sa aklat ng Awit, chapter 23, verse 1. Sabi ng Panginoon, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So, kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, panghawakan natin ang kanyang mga salitang ito, na siya ang ating tagapag-ingat at hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Dito masusukat ng bawat tao ang lakas ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Dito masusukat ng tao kung saan siya nagtitiwala, sa mga bagay ba sa mundo o sa mga physical preparation na tama naman ang ating ginagawa. Pero higit sa lahat, mayroong pinaka-safe na pamaraan na masasabi nating 100% secure ang ating buhay sa kamay ng ating Panginoon. Kasi nga, siya naman may-ari ng ating buhay at siya naman ang may control ng mundo at ng panahon at lahat ng bagay sa mundo. Dito sa pangako ng Diyos sa Awit 23 verse 1, malinaw na the Lord is our shepherd. Siya ang iyong pastol. Siya ang ating pastol na hindi niya tayo iiwan. Pangako ng Diyos yan eh. So kung ating pinaniwalaan yan, bakit tayo kabahan? Bakit tayo matatakot? Bakit hindi tayo safety? Pangalawa, hindi lang tayo dapat magtitiwala, hindi lang tayo dapat maniniwala sa Diyos, dapat manatili tayo sa kanyang banal na presensya. Yan din ang nakasulat dito sa aklat ng Awit chapter 91 verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
So malinaw ang sinasabi ng Panginoon na ang pinaka-safest place to stay in the midst of this pestilence is number one, we should stay in the presence of God. Ano bang ibig sabihin ng staying in the presence of God? Ibig sabihin, mga kapatid, palagi tayong nagbabad sa panalangin, palagi tayong nagnilay, nagbulay-bulay ng kanyang salita. Palagi nating i-activate ang ating pananampalataya. Palagi tayong umaawit, nagpupuri sa Diyos sa ganitong mga panahon. Napakarami tayong panahon na mayroon tayo, lalo na ngayon, na tayo ay nasa National Health Emergency or tinatawag din nating Enhanced Community Quarantine na nasa pinapastilang tayo sa loob ng bahay. So, kasama ang ating mga pamilya, ang ating mga anak, buong pamilya, marami tayong oras. So, sa panahon ito yung panahon na tayo magbasa ng Bible, tayo ay magpe-pray, umaawit, nag-worship, kasi yun po ang paraan na ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Pangalawa, pag sinabing presensya ng Diyos, ngayon, ang pagsamba sa Diyos, hindi lang po doon sa malaking kapilya o katedral. Ang Diyos, pwede natin siyang masamba sa loob ng ating mga tahanan. Kasi naroon siya sa lahat ng dako. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang church, hindi lang po tumutukoy hindi po ito tumutukoy sa building. Ang tinutukoy na church ay ang katawan ni Kristo, ang mga Kristyano na nagkakatipon-tipon, nanampalataya, tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior. Sila ang tinatawag na church. Kaya kahit ang church o mga Kristyano wala sa loob ng kapilya o katedral, pwede silang magsamba sa loob ng mga tahanan. Kaya ito yung tinatawag natin ngayon na tahanan mo, sambahan mo, pamilya mo, kapilya mo. Ito ang panahon na pinapakita ng Diyos sa mga Pilipino na tayo ay magsilapit sa Diyos, magsama-samang manalangin ang buong pamilya para ang Diyos maawa sa atin. So, pangatlo, para tayo makaiwas sa mga sakuna o safety sa panahon ito, tayo ay kailangan palaging manalangin. Palaging magbasa ng Bible. I-claim natin ang promise ng ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Jeremiah chapter 33 verse 3. Ito sinabi ng Panginoon. Jeremiah 33 verse 3. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. So pangako to ng Panginoon na sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng ganitong mga panahon, kailangan nating palaging manalangin. Ang panalangin, ang pinaka-the best weapon na panghadlang sa COVID-19 sa ating buhay. Naniwala tayo na kapag tayo nagpe-pray, the Lord will answer our prayers and will cover us with His precious blood and will show great and mighty things which we do not know. Yan ang pangako ng Panginoon.
maliban na tayo mayroong physical preparation, higit nating pagbigyang diin, mga kapatid, ang tatawag nating spiritual preparation. Ang paglapit natin sa Panginoon. Mas mahalaga. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, pang-apat na pwede natin gawin para manatili tayong kalmado at safety sa gitna ng mga pestilences, mga plague, mga virus, kailangan tayong hindi matatakot. Do not fear. Hindi tayo dapat matatakot dahil may pangako ang Diyos sa atin dito sa awit. Kita natin sa awit chapter 91 verse 5. Itong sinabi ng Bible, ng salita ng Diyos, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destructions that lay waste at noonday. So, malinaw ang sinasabi ng Panginoon. Verse 7 ang sabi, 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. So, matindi itong pangako ng Panginoon sa atin, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Nasabi niya, huwag kang matatakot. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Terror by night, arrows flies by day, nor of the pestilence. Malinaw dito yung word pestilence, ibig sabihin, COVID-19 that makes in darkness, nor of the destruction that lays waste noonday. So pangako ng Panginoon na hindi makalapit sa atin ang mga virus, hindi dadapo sa atin. Bakit? Tayo ay anak niya. Tayo ay protektado ng Panginoon. Tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Tayo ay matuwid dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, we are 100% secure and safe of our life sa pamagitan ng mga COVID-19 na ito. So bakit tayo matatakot? Sinabi pa ng Panginoon, the Lord is my shepherd. The Lord is your shepherd. I shall not want. So sinabi niya sa John chapter 14 verse 1, sabi ng ating Panginoong Hesus, let not your heart be troubled. Ye believe in God and believe also in me. So, pangako ni Lord yun Salita ng Diyos yan Pag si Lord nangako, hindi niya tayo bibiguin. Pag sinabi niya, gagawin niya. Ang pangako ng Diyos, natutupad. Binabantayan mismo ng Diyos ang kanyang mga salita na kanyang binibitawan na ito'y hindi lilipas, na hindi magkaroon ng katuparan. Malinaw niya sinasabi niyan sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Sinabi niya, then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. Lahat ng pangako ng Panginoon sa Biblia
totoo at magkaroon ng katuparan. Kailangan mo lang paniwalaan ang mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na aasahan. So, do not be afraid. Number 5, last but not the least. Kung ikaw ay hindi Krisyano o wala ka pang relasyon sa Panginoon, kaibigan, ngayong gabi nais kong mag-challenge sa iyo. In-encourage kita na bumalik ka sa Diyos. Tanggapin mo siya sa puso mo. Paniwalaan mo siya bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kailangan mo magsisisi sa anumang makasalanang nagawa mo sa isip, salita at sa gawa. At humingi ka ng tulong sa Kanya. At ang Diyos handang magpatawad kung ikaw magbalik loob sa Kanya. Nakasulat po sa aklat ng Isaiah, chapter 55, verse 3, Incline your ears and come to me, hear and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Yan sinabi niya eh, incline your ears, makinig ka, come to me, hear your soul, and your soul shall live. Sa verse 6, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. Kita natin mga kaibigan, sa gabing ito, sa panahon ng ganitong mga pagkakataon na tayo po ay nasa mahirap, magulo, nakakatakot na panahon, lalo na sa COVID-19 na ito, ang kailangan mo si Jesus, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan. You need to believe Him. You need to turn back to Him. Dahil wala nang ibang binigay ng Diyos Ama na pangalan para maligtas ka. Kaya sinabi ng Acts 4:12, walang ibang pangalang binigay ang Diyos Ama, ang pangalan ni Jesus, sa ikaligtas ng sangkatauhan. Kapatid, kaibigan, sa gabing ito, kung marinig mo ang mensaheng ito ng Panginoon, hinahanap ka, tinatawag ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Katunayan, 2,000 years ago, namatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako mapalaya at magkaroon ng buhay walang hanggan. Taon-taon natin pinaniwalaan at pinagdiriwang ang Semana Santa. Sapat na yan na ebidensya na mahal ng Diyos ang tao. Kaya sinabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Kaya ngayong gabi, bago ko magtapos sa mensaheng ito, iniyahan kita na lumapit sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos para mapatawad ng Diyos ang iyong kasalanan, ang ating makasalanan. At tutulungan niya tayo
na hindi madapuan ng COVID-19. Kasi tayo nagsisisi at nagpakumbaba. Kaya sabi ni Lord, seek the Lord while He may found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way. And the unrighteous man his thought. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, unto our God, for He will abundantly pardon. Kaibigan, marahil inisip mo kung ikaw ba'y mapatawad pa ng Diyos sa dami ng kasalanang nagawa mo, sa dami ng kapalpakang nagawa mo sa buhay. Pero gusto kong malaman mo, kahit gaan bundok, kahit abot langit ang kasalanan na nagawa mo sa harapan ng Diyos, kumakatok si Lord sa puso mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya Kanyang patawarin kahit gaano karami ang kasalanan mo. Kahit kasing itiman ang kasalanan mo, kahit kasing kulay man ng pula ng dugo, kayang paputiin ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang banal dugo na nabuhos sa krus Kalbaryo para sa iyo. Kaya mga kaibigan, sa gabing ito, huwag mong palampasin ang panawagan ng Panginoon. Sinabi ng Diyos na siya kumakatok sa puso mo ngayong gabi. Hinahanap ka niya. Kung buksan mo ang puso mo at papasukin mo siya, right away, tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior at magsisisi sa kasalanan, right away, magkaroon ka ng eternal life. Magkaroon ka ng assurance of salvation. Magkaroon ka ng safetyness of the pestilence, lalo na sa COVID-19. Sa mga Kristiyano, kailangan natin magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kung meron tayong mga nagawang mga pagkukulang sa Diyos, lumapit sa Kanya, hingin natin ang tawad at pagsisiyahan natin at huwag natin balikan ang mga mali natin ginagawa. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos, patuloy tayong magpagamit sa Diyos. Kasi natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay nagpagamit sa gawain niya. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, sa ating pagtapos, gusto kong manalangin. Lalo na sa gustong tumanggap kay Jesus. Sa gustong tumanggap kay Jesus, sa gabing ito, sundan mo lang ang isang maikling panalangin. Ito ang panalangin ng pagtanggap mo kay Jesus bilang personal na Lord and Savior of your life. Pero isipin mo na ang prayer nito na sinusundan mo ay personal mong prayer kay Lord. Ako lang ang tumutulong sa iyo sa gabay ng panalangin para magawa mo ito. Pagkatapos ng manalangin, kung seryoso kang manalangin at seryoso kang sumunod, taos puso ang pagsunod mo sa aking panalangin, 100% ikaw naging anak ng Diyos, maging anak ng Diyos. At ang Diyos na sa langit, ang Ama mo, na siyang Diyos na nagbigay ng proteksyon. At siya ang nagpapagaling ng ating mga karamdaman at nagbibigay ng buhay. So tayo manalangin po sa gabing ito. Panginoong Hesus, sa gabing ito, sundan mo po ang aking panalangin. Inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Nagkakasala ako sa isip, salita at sa gawa. Sa gabing ito, Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad sa aking mga pagkakasala. Inaamin ko na ako'y makasalanan, kaya sa gabing ito, hiniling ko ang iyong kapatawaran. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon, upang sa muli mong pagbabalik, kasama na po ako, Ama.
Mula sa oras nito, pagharian mo ako, Panginoon, pagharian mo ang aking puso. At ako'y handang sumunod, magpapasakop sa iyo, magpapaturo, at handang magpapadisciple. Pumasok ka sa aking puso mula sa oras nito. Pagharian mo ako, Panginoon. Mula ngayon, ikaw na ang aking Diyos na tagapagligtas. Handa akong susunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa kaligtasan na pinagkatiwala mo sa akin sa mga oras nito. Ako na lang manalangin, kapatid, para sa iyo. Panginoon, salamat sa mga taong nakinig, sa mga taong naniwala, sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dalangin ko, Panginoon, na palakasin mo sila sa kanilang panampalataya. Mula sa araw na ito na sila'y tumanggap sa iyo bilang Panginoon at personal na tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin ko po na sila ay patuloy pong maglilingkod, patuloy pong lumago at magpagamit sa iyong ubasan. Kung may mga karamdaman po sila, Panginoon, sa oras nito, nangako po kayo, Panginoon, na you are the great healer, you are the great physician. Hiniling ko po na ipagkalumos kanila ang inyong kagalingan, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman. Hipuin mo sila mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. I command by the authority that given to me from you, Father God. I command that every part of the body will receive strength, healing, in the name of the Lord Jesus Christ, through the blood of Jesus. I declare healing in the name of Jesus to all physical bodies who are suffering of any disease right now in Jesus' name. At kung mayroon po silang pangailangan, Panginoon, financially, emotionally, materially, I just pray, Lord, that you will continue to meet their needs right now. In Jesus' name, I pray. Salamat po, kapatid. Sa gabing ito, kung tinanggap mo si Jesus bilang personal Lord and Savior ng totoo at seryoso, may pangako si Lord sa iyo sa John chapter 1, verse 12. Ito yung gusto kong iwan sa iyo bago tayo maghiwalay-hiwalay. Sabi ng John 1:12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So sa gabing ito, kapatid, sa mga tumatanggap sa Panginoon at sumunod sa panalangin, kayo po ay inari na ng anak ng Diyos at kayo ay tinatakan ng banal na Espiritu Santo. Nakatunayan na kayo po ay nag-anak ng Diyos at siyang inyong Ama sa langit. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon, at kung gusto po inyong lumago pa sa mga gawain, sa mga salita ng Diyos at matuto pa, pwede kayong dumalo sa mga gawain ng mga churches pagkatapos po ng Enhanced Community Quarantine, particularly sa Miracle of Faith Christian Ministries. Kung kayo malapit sa mga simbahan under ng Miracle of Faith, kung di naman doon sa mga simbahan na katulad ng aming panampalataya, ay welcome din po kayo doon para kayo ay mag-grow. Bilang bagong Kristyano, kailangan po ninyo ang isang tao na mag-alalay sa inyo para kayo ay mag-grow spiritually. At maraming salamat. Pagpalain tayo ng Diyos.